Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Ito yung original na request ni Sir Jacob Jacob, no. Nadaanan ko lang kasi yung yung ghost hunting niya do sa isang video. So ito yung video na mismo pinapareact sa akin. Ang title, Third Eye daw. Third Eye. So tingnan nga natin ito. Ano ba ang interesting sa video na to? Third Eye daw eh. Play natin. Hi sa mga Nostranatics worldwide. Ayun, so andito ako ngayon sa Nueva Ecija. Actually, ang tagal namin na schedule. Ang tagal ng tugma yung schedule namin. Umabot yata ng 2 buwan. Yan, 2 buwan yata. Tagal ah. So, ngayon, pinuntahan ko sila just to make sure na safe si baby. Kasi si baby ay, nung nahawakan ko siya, he has the capability of adapting of energy sa paligid niya, no? So, in short, ang taas ng chances na bukas ang third eye ng bata. So, gusto kong Bata yung may third eye. makasiguro na safe din ang bata. So, ready ka na ate. Ilang taon na kaya yung bata? Since na hindi pwedeng makabunot si baby ng baraha, so ang mangyayari ay may magre-represent sa kanya ng kamag-anak. Huwag lang ito lumabas ate. Ito, yung bad luck card. Bata. May third eye? Bakit may nakikita ba yung bata na ano? Tandaan nyo ha, ang mga bata, may imaginary friend talaga yan. Ayon sa kumontra na naman no. Nagagalit na naman yung mga suporta ni Jay Costura sa akin. Imaginary friend. Is it normal? Ano natin? Ask natin yung AI no ng Google. 'Di ba? Ayon sa common part daw 'yan. Yes, having imaginary friends is considered completely normal, especially during childhood. It's a common part of development and can be a healthy sign of a child's imagination and creativity. 'Di ba? Key points about imaginary friends. Most children between the ages of 3 and 6 will have an imaginary friend at some point. 'Di ba? Imaginary friends can help children practice social skills, explore different emotions and develop their imagination. Normal 'yan between the ages of 3 hanggang 6. So, yung imaginary friend. Ang problem kasi minsan, kapag hindi sanay ang magulang na may kinakausap pang bata or may imaginary friend ang bata, iisipin agad nilang paranormal na agad yon. Dapat alam natin yung mga basic na ganitong bagay bago tayo kumonsulta kung kani-kaninong psychic. Kasi minsan, baka mamaya sakyan lang yan eh. Common yon pag may imaginary friend. Huwag lang ito lumabas kasi delikado. Forward natin Pag ito naman ate, he has the power to lead. Ang diamond kasi is highest number of all cards. Ayan. Futuristic healer. Ready ka na? Forward natin. Pick one card. Thank you. So, ikaw po. Paano yan? Card na cards ito. Hatiin mo sa tabi. So,
Pag may jack dito, si baby na to. Pag may jack na. Circle to. Queen of Hearts. Okay. Ay na siya, di ba? Sinagot. So, lumabas si baby and sa pinakita sa akin dito sa area na itong bahay nila, kung mapapansin nyo, mas madaming itim sa baraha. So, mas nilalapitan si baby o Mas maraming itim. Ganun pala yun no? yung bata ng negative energy or yung tinatawag na mga elementals. So, Wait. Pag elementals ba, negative energy na ba yun? Parang misleading naman yata yon. Ayon sa paniniwala, may mga uri ng elementals na good naman. Bakit ginagawa mo synonymous ang elemental sa negative energy? Tama ba yon? Hindi, malay mo tama naman si Sir J. Costura. Kasi minsan napapansin ko ito, parang careless na siya Ang duwende elementals, 'di ba? Pero may belief na may good na duwende, may bad na duwende. 'Di ba? May engkanto din na good, may elementals 'yun, 'di ba? energy or yung tinatawag na mga elementals. So, 'Di ba? Bad energies or yung mga tinawag so mas nilalapitan si baby or yung bata ng negative energy or yung tinatawag na mga elementals. So, gaano kadalas makipaglaro si 'di ba? Tanong na naman. baby na siya naman isa? Halos araw-araw yun. Tapos, nagdidising po siya ng mas maaga. And lagi po siya sa CR. Okay. So, Alam niya, nagko-cold reading na siya, no? So, alam niya na iimbestigahan niya yung CR mamaya, di ba? Kasi na-cold reading niya na yan, Pwede niya na sabihin doon sa may bandang CR talaga. hindi niyo ba siya pinag-draw? Tanong na naman. Yung binigyan niyo siya ng papel, tapos pinapa-describe. Pinag-draw po namin siya, ma'am. Bali, sinend ko po yung kay Miss Harry po. Patingin niyo. I-check po. Ba't mo titingnan yung drawing, men? Di ba? Ba't mo, siguro inutusan nila, na pag-drawingin. Ba't mo titingnan? I-describe mo, makakakuha ka ng cold reading dyan, Kasi, Dapat, kaya nga hinire ka dyan para malaman kung sino yan. Bakit mo titingnan yung drawing ng bata? Kumukuha siya ng idea dun ano lang po, ma'am naano ko na po. Yung meron pong kutsilyo, yung nakita ko po kung kagabi, yung merong kutsilyo, tapos meron lang narinig simigaw na baka, sinaksak, Kasi negative yung kanila dito. papa po. Yung sinend ko po po, ma'am. Ito po siya. Ba't mo titingnan? Hindi dapat siyang tumitingin ng mga ganon. Ano pang i-reading niya? Alam niya na yung backstory. Dapat siya lang ang magsasalita. Drawing po, ma'am. Medyo creepy siya, no? Kasi kung i-analyze mo siya, this Wala is na. the part, so it signifies Signifies. of blood, no? Okay. Tapos kung mapapansin mo, may circle yung head, so possible na putol or something. Tingnan mo, Wala. Ano yan? 'Di ba? Naalaman mo na. Alam mo na yung sasabihin mo. detach siya. Opo, So, naihingin ko to. Kailangan natin to hingin. So, ito, kailan ito ginawin? ma'am. Sige, tanong pa interview. Actually, hindi po. Cold reading na ito, min Akala nyo harmless yung mga tanong-tanong na yon? Kasi supposed to be, wala ka dapat ikakalap na information sa sa client mo. Ikaw yung magsasabi Then, after nung magugulat na lang tayo, tugmang-tugma pala yan doon sa mga sinabi ng bata. Kung talagang psychic. Pero ito, nagpipik ka na doon sa, mismong, wala lang ito. Kahit sinong magpapanggap, hindi ko sinasabi nagpapanggap si Sir J. Costura, ha. Pero kahit sino magpapanggap, pwede makakuha ng cold reading dyan, Namin siya Si makapag-drawing. tita po kami Mga parang pumunta. 1 week after po nung galing po kami. Kasi, Yun po namin siya nakapag-drawing. Si tita
po, sinabi niya po sa akin, pa-drawing po daw. So, ang nakikita ng mga anak, Bakit ikaw nag-i-interpret? Pwede mo na nga direktang tanongin yung bata eh. Ano ba ito, baby? Ano ba itong nakita mo? Diretsong bata na yung sasagot sa'yo. mo is, di ba, nag-match siya dito ng negative energy. Woo! Pinilit niya. Nag-match daw na negative. Kung ang lalabas na kung ako nga pwede kong gawa ng interpretasyon yan kung puro positive ang lumabas eh. 'Di ba? Pwede ko sabihin yung bilog na yun ito ay parang santo itong nagpakita sa kanya, 'di ba? Parang halo. 'Di ba? Pwede mong i-adjust yan eh. Kasi alam mo nangyayari, men, tinitingnan niya lang yung yung drawing tapos i-interpret niya yun ayon doon sa nabunot niyang baraha eh. Wherein yung mga daddy figure. So, hingi kami ng copy nito. Kasi it really, Yung it's clearly, apat pong bata, apat. Sila po yung slalom po. okay, may tinuturo ba sila sa iyong anak? Kwento. Wala na. Nakaka-absorb na siya ng pwede niyang nako-cold reading. Literal na cold reading to. COLD po ha, malamig, cold. Anong tinuturo nila sa iyo? Dito turuan po ako ng mga sasama. I see, diba? This is a negative energy na kasabi ko yun. Kuhanin mo po. Ititigilan ko po kasi ng cross ko po, hindi po kaya. Oo, so wag mo hubarin yung anak ha. Kasi that's, alam mo ba? Baka nga mamaya may psychological problem din yung bata eh. 'Di ba? Ang prayer is malakas yan. So dapat, Ito ha, to make things clear, hindi ko naman dinidismiss. Kung malay mo naman, totoo naman na may something dun sa bata. Pero yung the way na si Sir J. Costura, cold reading yung ginagawa eh. matuto ka magdasal lagi ha. Okay. So inuutusan din pala siya to remove the rosary. Kita mo? Alam niya, nalaman niya na inuutusan yung bata na alisin yung rosary. Kanino natin nalaman yon? Kay Sir J. Costura o doon sa kliyente? Sa kliyente. Lima na po yata ng rosary yan. Kasi naalala niyo po nung galing po kami sa iyo. Pumunta na. Meron kayong binasbasan yung bracelet Oo. niya. Nagbabasbas din pala ng rosary to si yung bracelet eh. Yung magahan wala na po siya. As in, nagputol siya or... Ano ma'am, wala po yung cross niya. Yung Ah, cross po okay. ang- So, identify Tinanggal po ng spirito. Okay. Kasi eto, wala na kasi akong experience, no? Ang mga bata ay hindi talaga nagsisinungaling yan. Nakikita ko yung... No, hindi. Hindi ganon. Ilang taon na ang una kailangang ma-establish natin? May pagsisinungaling din ang mga bata. 'Di ba? Case to case basis. 'Di ba? Siyempre may mga bata talaga, yung mga pure talaga yung hindi naman natin alam ang history ng batang 'yan eh. Alam niya nga kung ano yung alam niya nga na bad yung yung inuutos sa kanya, 'di ba? So may alam na ng bata ang tama at mali. 'Di ba? Kasi minsan may mga bata talaga nagsisinungaling. Meron talaga. Lalo na pagka nakakakuha sila ng attention na na maganda. Pero nasasabi kasi iyon kadalasan dahil pure ang pure ang ng bata eh, ang heart eh. By nature ba tama? Or kadalasan kasi dahil bata hindi pa masyadong exposed sa mga masamang gawain yan. Kaya minsan talagang masasabi mo na hindi nagsisinungaling ang bata. Pero minsan yung pagsisinungaling malay mo hindi naman talaga nagsisinungaling. Malay mo meron talaga siyang psychological disorder. Pwede rin. Kaya nga 'di ba, minsan napapansin yung mga kababayan ko.
yung paggamit ng lie detector test ay hindi pwede gamiting evidence sa court. Tama? Kasi may mga times kasi na pagka ah, may psychological disorder yung suspect. Halimbawa o let's say addict or hindi naman addict, may tililing talaga. Halimbawa pinatay niya yung tatay niya kasi nakita niya yung tatay niya nag-transform daw sa aswang. Tinubuan daw ng sungay ang tatay niya. Nangyayari to nakita ko yung tatay ko kasi nagkaroon na ng pangil eh. Tapos kaya inunahan ko na siya, pinatay ko na siya. Now, pag nilay detector test mo yon, lalabas talaga na totoo yung sinasabi niya. Na naging aswang yung tatay niya or naging demonyo yung tatay niya. Bakit? Kasi nga may psychological disorder siya eh. Lahat ng sasabihin niya sa'yo, para sa kanya, totoo yun. 'Di ba? Para sa kanya, totoo yun. Kahit na hindi yun yung totoo. Yung mga hallucinations, yung mga pag nilay detector test mo yun, papasa yan. Kasi nga meron siyang may something sa kanya eh. Kaya nga hindi pwedeng gamiting isa yun, hindi ko naman sinasabing yun ang main reason pero isa yun sa mga reasons na hindi pwedeng gawing evidence ang ang lie detector test sa korte. Eh paano kung halimbawa addict, no? Katulad ng sinabi ko, addict. Naging tiyanak yung anak niya kaya niya pinatay. Papasa siya sa lie detector. Dahil yun talaga yung nakita niya eh. 'Di ba? Although na hindi yun yung totoo, pero dahil lulong na lulong siya sa droga, yun talaga yung nakita niya eh. 'Di ba? Yung pinatay niya yung kapitbahay niya dahil minamanmanan daw siya. Eh paano kung may lang yun, may paranoia, schizophrenia yung 'di ba? Anyway, pagpatuloy na natin. Kaya yung sinabi na ang bata ay hindi nagsisinungaling, pwede naman, no? Pwede naman. Pero paano kung talagang malakas lang yung imagination ng bata or or may psychological disorder din? 'Di ba? Hindi ko sa kanya. Sa akin kasi before, when I was young, yung kaidarat ko siya, wala nang educate sa akin. Ang nangyayari is, kinakatakutan lang ako ng mga kapatid ko. So sa kanya, pasalamat ako ngayon kasi we have the luxury na i-guide yung bata. Nung mag-isa po ako dito, tapos meron nagbibintot ng computer. Tapos, keyboard. Kahit pag-isa lang po ako. Tapos po naman nananakit sa akin kahit mag-isa po. Sinasaktan ko siya. Nakakadami na siya na naku-cold reading niya. Paano kasi nasaktan, anak? Tanong na naman. Hindi ko naman naano sila, bakit naman ako na isasaktan? Anong ginagawa sa'yo? Hinahawakan ka ng mahigpit? Ninanakit. Paano kasi nasaktan? Kung sumama po sila tapos kasama niya si papa ko yung namatay na. Sino? Tapos kasama niya yung mga Oh, nakakuha na naman siya ng information. Sino yung namatay na? ako yung namatay na. Sabi ni Sergey Costura. Sino? Tapos kasama niya yung Sino daw namatay na? Nakakuha na naman siya ng bagong lead. mga espiritong apat na Anong bata. name ng sinasabi mo papa mo na namatay na? Si lolo po. Yung kay mama po. Si papa ko po. Patay po kasi si papa ko tagal na. Pati yung nakikita niya. So, inano mo na agad yon? Sinakyan mo na agad na nakikita niya yon? Ano ba? Dapat may test ka munang ginagawa, men. Silang lahat daw nagpapakita, tapos nagulat daw yung mama ni Ate Ina po. Nung pinakain yung aso po. Cut mo the cards into two. May rambling do sa salita ng bata eh. Parang wala ng sense yung sinasabi ng bata.
For me, ano to, no? Baka psychological disorder ito. Kasi for me, let's say paranormal yung ano, yung nararanasan ng bata. Dapat consistent ang sinasabi at walang flight of ideas. Kasi napapansin ko may flight of ideas na eh. Tingnan nga natin yung ano. May tawag dyan eh. Yung flight of ideas. Ano ba yan? Ayan oh. Flight of ideas is a thought disorder that involves a rapid succession of thoughts that are superficially related and expressed through hurried speech. 'Di ba? Frequent shifts, pabago-bago ng topic. Speaking quickly, speaking in a way that is illogical, nonsensical, or difficult to follow. Not providing details about, 'di ba? Tinatanong ni Sir J. Costura, paano ka sinasaktan, hindi masagot ng bata. Then ano ng iba na namang salita, not providing details about how ideas are connected, acting very excited or anxious or nervous. Baka mamaya, pwede kasing symptoms din ng ano yan. Ito yung mga pwedeng disorder kapag may flight of ideas magsalita. Including bipolar disorder, pwede. Schizophrenia, anxiety, mania, and psychosis. Pwedeng hyperthyroidism naman daw. Kasi ako, for me, if ever man na paranormal yon, dapat may consistency sa sinasabi. Kasi ako, it doesn't, bigla may kinain na daw na, ano ba yung sinasabi ni Baby? Tama yung mga sinasabi ni Baby. Patay po kasi si Papa, matagal na. Pati yung nakikita niya. So, Tapos silang lahat daw nagpapakita, tapos nagulat daw yung mama ni Ate Ina po. Nung pinakain yung po aso po. Anong pinakain yung aso, di ba? Nonsensical yung sinasabi ng bata eh. Feeling ko psychological disorder to. May mga sinasabi na siya, pinakain ng aso. No? cut mo the cards into 3. Ano ba? Tatlo. Si Papa Tama, meron na naman. gumawa po. Si Papa gumawa, tapos si Lola Buhay pa yung gumawa. baka. Yung pabuhay po po. Nasa likod po. Yung lolo po, yung sa papa ko po. Yun Yun. lang. Tapos si Mama po. Kuha ka na. Sila daw ang cards. Ano po hindi nakasali yun? Hindi nakasali yun sila dito. Ito paranormal eh. Sige, huwag ka nang madali ate. Hindi nakasali. ginaway ka, sinigaw ka ni Jiro. Iba yung Hindi dapat ito inaano kay Sir J. Costura. Sharp engine. Puro dark na. Okay. Puro dark, may dilaw na umano. Pag hindi kasi ito ma-carry over ng bata o kung hindi niya makakayanan, darating din sa point na mapoposes ang bata mo. Ano naman mga pinagsasabi ni Sir J. Costura? Na mapoposes? Dapat hindi ka nagsasalita ng So, ganyan. kailangan talaga religiously turuan siya magdasal. Kasi dito sa pinapakita sa akin, this is 7 ng folklore. Yan. So, based on Tita my... Miss J. Tapos sasabi nila, gagawa niya daw, siya daw ang may bantay sa akin, siya daw yung bantay. Anong pangalan ng bantay? Hindi ko po alam kasi. Anong itsura niya, anak? Hindi ko po napansin. Itim ba or puti? Maliwanag ba or madilim? Anong... Nung dumay kami ni Mama, nung Tamo, pababa kami. napunta na naman sa Doom Rive. Tapos meron kaming nakitang
tumawid na matandang... Napunta na sa tumawid. Flight of ideas na to eh. Hindi na ito paranormal. Hindi na nakafocus sa isang subject eh. Biglang lilipad na naman sa ibang topic eh. Akin po. Ano yung nakita niya, ate? Ano po yun, ma'am? Kung galing Si Papa po. ng bago. Si Oo. Papa po, Meron nakita Meron niyo. daw po Di ba kasi silang nakita mo po? nakitang parang itim na shadow lang na dumaan sa unahan ko. Hindi naman. Sunset. So wala naman po yun, ma'am. Nung pababa So, pa, siya ang nakakita or... Miss Raj. Okay. nung pababa pa lang kami ng Canon, Sabihin ko muna. So, sa pinapakita kasi sa akin based on the assessment, Based on the assessment talaga, no? Hindi sa card. nakaka-experience talaga siya ng mga supernatural things. No! Ba't ka nagko-conclude agad na ganun? Hihirapan lang siya to expand or to explain it clearly sa amin. Kasi Hindi. Minsan kasi pagka ganon, ibig ko sabihin, pagka ganyan, let's say, dapat may sense yung sinasabi eh. O let's say, halimbawa, nakikita ng bata, may nakikita po ako na itim na tao, let's say, no? Dapat mga tanong mo, consistent doon sa itim na tao. Gano'n siya katangkad? Ano po siya, hanggang mas malaki pa po sa pintuan. 'Di ba? Anong ginagawa sa'yo? Sinasakal po ako ng itim na tao. Dalagang doon lang tayo naka-stick sa itim na tao. Pero yung kasi nangyari, nagpakita sa akin, tumawid kami, bumaba kami ng Cannon Road. Paiba-iba na yung sinasabi nung bata eh. Flight of ideas na to eh. Ito yung mahirap pagka hindi rin alam nung psychic yung ginagawa niya. I'm so sorry, no? Pero hindi ito psychic talaga eh. Huwag nating ipilit kung hindi. nga, magkaibang mundo kasi ang nai-experience niya eh. So, na-open yung energy niya doon sa spiritual world at sa natural world. Ipinipilit ni Sir J. Costura eh. Hindi, paano kung halimbawa kung talagang genuine na may psychological disorder yung client mo? Masasabi niya kaya yon ng diretsyo? Kasi nonsensical yung yung sinasabi ng bata eh. Kahit pa paranormal yan, dapat may direction yung sinasabi niya. Sa akin. So, eto, kailangan talaga siya gabayan. Tita Miss J, nung tinulak ko yung speaker na po, yung malaki po, tapos natanggal yung saksakan, tinulak na po ng ganun. Sino po nagtulak po? Yung tsaka babae, tsaka lalaki. So, Diba? Iba-iba. ibig sabihin, madami siya napipick up ng mga energy, no? So, ang Tinutulak marami na pick up na energy. pinapakita sa akin dito, based on sa cards niya, tsaka sa assessment niya, hindi lang Assessment talaga eh. Expert ka ba, sir? entity ang nai-interact ng bata. Maaring din mga lost soul or ligaw ng mga kaluluwa. Hindi daw entity, ang entity, ang lost soul kasi kasama din sa entity yun. Ay, naku. Tita Miss J, nung Magkukwento na naman siya ng iba. Apat po kasi yung sinasabi niya sa akin. May mga names ate. Meron po siyang binanggit before kami. Kaya lang Ay, sa Baguio na siya nagkwento. Hindi siya nagkukwento dito. Dito. Sa parang pinipigilan po siya. papakita mo sa kanya. Sige. Pakita mo Makinig ka po na kay Miss J. yung sinabi ko talaga. Pwede nga may ADHD yung bata eh. ADHD. Kasi feeling ko parang hindi mapakali yung bata eh. Oo. Essential naman. Sige. Okay na. Ayan. Kasi doon niya po i-explain yung reason. Mas okay na yun. Yun ma'am. Tapos, meron pa siyang kwento na parang sa sasakyan buhay, sumahan. Okay. Nakakaano nga siya. So, Sa likod po ng sasakyan namin, ng pick up ng gamitan. I have one question.
Mahilig ba siya manood ng mga horror or Hindi mahilig. mahilig? Tanong-tanong pa. It doesn't make sense na tanongin mo yung ganyang bagay dahil kung psychic ka, pwede mong masabi yun eh. Bakit ngayon parang maglilining ka na baka mamaya may dahil lang impluensya dun sa mga napapanood niya. Eh kung tutuusin, psychic ka, madidetermine mo na yan eh. 'Di ba? Ba't kailangan mo magtanong, men? Horror. Pero ngayon, kung tinanong na namin, Oo, wag na muna. Kasi gine-gauge ko kung ang mga sinasabi niya or yung mga na-experience niya is imaginary. Pero based kasi dito, tinitingnan ko sa mga mata niya, Wow! Psychologist? hindi siya imaginary eh. Kasi Paano mo nasabing hindi nga consistent yung sinasabi? malalaman mo sa mga bata pag nagsisinungaling, once they Akala ko ba hindi nagsisinungaling ang bata? Tapos ngayon malalaman mo sa bata kung nagsisinungaling. tell stories, Tita minsan hindi sila, nakayuko lang sila. Once they telling stories lang. Pero pag once na experience nila, No! No, ang imaginary friend sa kanila, totoo yun. Kaya pwede nila ikwento yun na may eye contact. Normal yun eh. Si Sir J. Costura naman. they are very excited na ma-share. So that's the difference. Ito ang pag may psychological disorder nga eh. Ayan nakalagay nga dito eh. Acting very excited. 'Di ba? O paano mo i-explain ito? 'Di ba? Doon sa Flight of Ideas, andito yung sinabi mo na acting very excited. It doesn't mean na totoo. Ibig sabihin, pwedeng may psychological disorder yung bata. Hindi siya, Sir J. Costura, hindi ka expert. Ako, hindi rin naman ako expert, pero nadaanan ko to bilang nasa medical field ang ang tinapos ko. 'Di ba? Kasama sa nursing po kasi ang ang psychiatric eh. Kaya pwede ako magsalita tungkol dito. Kasi nadaanan ko itong mga ganitong bagay. Sasabihin niya, totoo daw yung sinasabi ng bata based on dahil excited daw magkwento. Eh nakalagay nga dito, pagka may flight of ideas ka, thought disorder yon, isa sa mga signs and symptoms nun, acting very excited. Ito nakikita ba natin sa bata ito, yung frequent shifts in topic? Oo, di ba, pabago-bago siya ng topic. Speaking quickly, mabilis magsalita, nakikita natin yan kanina. 'Di ba? Speaking in a way that is illogical. Walang logic yung sinasabi, katulad nung kinain daw yung aso. 'Di ba? Nonsensical or difficult to follow. 'Di ba? Hindi nagpo-provide ng details. Tinanong siya, paano ka sinaktan? Hindi naman masagot ng bata kung paano siya sinaktan. 'Di ba? About how ideas are connected. Then acting very excited. Ano ba? Different thing kasi. So, sa mga nanay, sa mga parents, pag once na nagkukwento, yes, yung sa mga spirit na nakakakulo, mga spirit na, yung mga Nung nagsasalita po sila, naririnig ko sasabihin nila yung nagsasagot sila ng pangalan ko. tinatawag yung pangalan mo. Opo, sabi daw sakbo, sakto, saksakto, puro sakto. Inaano siya. Okay. Pangalan niya po mismo. Well, Tapos, ma'am, may time po yan siya na may dala siyang, katatayin na bagay. Lalabas So, po siya. pag mga ganyan kasi ate, it's controlling the kid na, no? So, yun yung mga nakakatakot na part. Alam mo ang nakakalungkot na part dito, mga men. Instead na makakakuha ng professional help yung bata. Yes, hindi naman natin, ganito kasi, hindi ko pinipigilang maniwala kayo sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Malay mo totoo naman, 'di ba? Kaya lang, mas maganda sana kung mag-seek muna kayo ng professional help. 'Di ba?
isik nyo muna yung professional help. Pag na-clear yung bata sa ganon, saka kayo kumonsulta sa ganyan. Mukha naman may kaya kayo eh. Pero, men, ano to eh? Ano, yan yung panghahawakan nyo, sinabi ni Sir J. Costura? Na dasal-dasal lang? Ay, hindi ko ina-underestimate yung power ng dasal. Ano. Powerful naman talaga yon. Kaya lang minsan, kailangan ng professional help ng bata eh. So, nagmamanifest niya ng tinatawag na possession. Tapos ano ma'am, kasi Hindi siya nag-i-sleep po. Hindi Tanong pa, siya ano? nag-i-sleep po. Nag-iisip po ako. Yung nag-i-sleep po hindi siya, po, yung parang, minsan po yung sa madaling araw, nagigising siya. anong oras? Is it 2? Eh, tanong pa. Okay. Interview yata to, men eh. So may post-puro siyang, Oh my God. oh ma'am, may post-puro siya, lalabas siya ma'am, tapos magsisindi siya. Ano to? Mania ito. Mania yun. Pyromania. Baka mamay may bipolar yung bata. Lighter ma'am, talagang inaano niya yung lighter, talagang nilalaro po niya. Direct, pag once na ganun ha, huwag mo paglaruan yun ha, kasi it's dangerous, okay? Paano nga kung possession katulad doon sinabi? Ba't mo sasabihan? Paano kung possession yun katulad doon sinasabi mo kanina? Ibigay mo kay mommy at daddy. Pag once na makita ka ng lighter, Hindi or naintindihan to posporo, si Sir J. bigay mo Costura eh. kay Kanina sabi niya, ha? possession na siya pagsasabihan. Kasi ang word ko Ituturuan ko ako. Para basta pinapanood ako ganito ate. It's the Oh. same Napanood mo? Saan? story. Tita Miss J, ayaw niyo ba pong tawagin yun? Oo, anak. So, ang gagawin ni... Di po kami makadownload ng pang tawagan ng mga spirito po. See? So, ang gagawin kasi Iba-iba na sinabi ng bata. ni tita mo mamaya, no? Isisil natin yung bahay na to. Kasi may tinatawag na kasing controlling sa kanya ate. Sa mga nanay, sa mga makakapanood nito, ito ay malaking bagay na mai-share namin. Once na ang bata magsisinungaling, hindi sila, pag yung story nila is hindi makatotohanan, hindi sila direct makakatingin sa'yo. No, hindi naman proven yun eh. Hindi proven yun. Saan mo napulot yun? 'Di ba? Minsan nga mga liars pa nga ang ano eh, ang nag-e-effort na may eye contact eh. Di ba? Hindi siya accurate. Tingnan nga natin. Ayan o, nakalagay nga dito eh. There is no clear connection between lying and the amount of eye contact someone makes. In fact, research daw suggests that liars may actually make more deliberate eye contact than the person who are telling the truth. Kasi ano eh, liars may do this to convince the listener that they are truthful and to check if the listeners believe him. 'Di ba? Mas ano pa nga eh, mas prone pa nga mag-eye contact ang liars dahil kailangan nila ma-convince yung pinapapaniwala nila eh. Sana naman napulot ni Sir J. Costura yon, men? Tapos yung parang paputol-putol yung kwento nila. Pero once na ang na-experience nila or yung kwento nila ay totoo, excited silang ikwento sa inyo yan. Hindi mo sila mapipigilan. Hindi, sinabi na nga eh, yung flight of ideas ganun din eh, ang symptoms eh. Pero not necessarily totoo yung sinasabi sa flight of ideas. Di ba? So that's indication that they experience it real. So yun ang pagkakaiba. Tapos, At Tita Miss J, nung binukas yung dati nung hindi pa nilalagay yung Opo, aircon, tapos binukas yung bintana, tapos tinapon yung dalawang speaker sa terrace. Tamo, iba-iba na yung sinasabi ng bata eh. Ano na yan? para imagine natin. May Tapos, mga violence. tapos po, sinaksak po. Sinaksak po. Tapos narinig namin yung mama yung tanghali.
Tapos tinanggal namin yung saksakan, muntik na pong sumabog. siya sa CR. Para siya Dito sa baba. Tingnan natin yung intervention yung gagawin nito. Nonsensical na no? Tita Miss J, tapos nibubuhat dito yung maraming upuan yung nasa terrace, tapos hawakan, tapos itatapon sa sapa. Naalala ko pala, ma'am. Minsan dito sa terrace, umaakyat siya. Umaakyat siya, ma'am. Ilang beses po, 2 beses na po, na may nakakakita lang po sa kanya. Kailangan talaga hindi siya Tapos meron po ako nakikita na spirito na kutsilyo nakahawak. Yun, ma'am. Ganun po niya rin sa amin yun. Yung ginawin niya, which is indication na may hawak na. Nakotsilyo po. Tapos tinuturuan po siya. So, basta pagka ganyan ate, ang gifted kasi ate, dalawa yan eh. It's either mapupunta ka sama-sama or mabuti. So, sa kanya, Nagme-made up si Sir J. Costura eh. Di ba? kung close na, lagi ka makinig kay mami at daddy, ha? And always mag-pray kay Lord, okay? Close your eyes na. Thank you. So, sa makakapanood nito, bilang isang magulang, bilang isang nanay, kailangan din natin talaga i-check yung mga anak natin. May mga bata kasi na akala natin na naglalaro lang sila mag-isa. Pero kailangan lawakan din natin yung senses natin. Kung sila ba ay naglalaro ng normal or may nakikipaglaro sa kanila. May mga bagay dito sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag na. Wait lang ha. Ako na lang ang magsasalita. Panoorin nyo na lang yung video kung gusto nyo tapusin. Totoo naman yung sinabi ni Sir J. Costura. Lawakan naman talaga yung pangunawa. 'Di ba? Pero you have to understand, minsan, na-explain naman ng science yung pagiging normal ng merong imaginary friend. 'Di ba? Kasi ang nangyayari dito, parang inaano niya na paranormal agad. Ako, hindi ko naman sinasabing hindi totoo yung mga ganyang bagay. Pero mas maganda sana masuri muna ng expert. 'Di ba? Kasi sa tutuusin lang, ano yung nangyari doon sa dinasalan niya yon? Gagaling na ba yung bata doon? Doon sa pagdasal-dasal niya na yon? Paano kung psychological yung disorder nung bata? Hindi epekto 'yon. 'Di ba? Dapat unahin mo na i-clear muna nila, 'di ba? Wala namang problema diyan eh. I-clear muna nila sa kung wala namang diagnosis na yung bata sa psychiatrist or sa psychologist. 'Di ba? Wala namang nakitang problem. Di saka tayo umano diyan. Pero kung uunahin nyo to, kasi ang kalaban nyo dito oras eh. For example, ganito, no? May mga senaryo kasi na halimbawa may bumubukol dito. 'Di ba? Inuna yung albularyo. Ipatingin sa albularyo. Ay nako, nakulam ka. 'Di ba? Sa albularyo naniwala hanggang sa lumala yung sakit. Hindi natin alam. Yung pala thyroid cancer na, yung bumukol dito. Huli na nung nagpa-doktor ka. 'Di ba? Kung halimbawa, nagpa-check up ka muna sa doktor, kung yun ay sakit maagapan agad yun. Pero kung halimbawa, wala akong nakikitang, saka tayo pumunta dyan. Hindi naman masamang pumunta dyan eh. Or mas maganda, pagsabayin nyo. 'Di ba? Kung talagang gusto nyo, after nyo mag-doktor, di dyan naman kayo. 'Di ba? Pero yung totally na buburahin mo yung lalo na kung wala namang kalinawan yung sinasabi ng psychic, 'di ba? Hindi, totoo ba, may kalinawan ba ito? Na-solve ba ni Sir J. Costura yung problem ng bata? Hindi pa nga natin alam kung effective yung ginawa niyang pagdasal doon eh. Dapat may follow-up pa to eh. 'Di ba? Anyway, pero sa huli pa rin, kayo pa rin ang bahala, no?
Kayo pa rin ang bahala. Kung ayaw nyo, naku, kung ano, sasabihin nyo sa akin, magtanggal ka ng maskara mo para maniwala kami sa'yo. Naku, wag kayo maniwala sa akin. 'Di ba? Ang paniwalaan nyo, yung gusto nyong paniwalaan. Hindi ko kayo kinukumbinse. 'Di ba? Hindi ko kayo kinukumbinse. Pero nandito lang ako, tatanungin ko lang kayo, satisfied ba kayo doon sa nangyari? May nangyari ba doon? 'Di ba? Ngayon, kung may nangyari naman sa tingin nyo, edi okay. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. So, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.